Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong dalawang interview. Yung isa ambush interview, yung isa kapihan sa Senado. Ang main player dyan nandyan si Senator Robin Mr. Wonderful Tonight Padilla at ang inyong maldita ng bayan na si Senator Amy Baba Marcos. No, kaya nga po diyan sinabi natin, Amy Marcos tinukoy mga ahas sa palasyo at Senator Robin Padilla litong-lito. No, bakit kaya parang litong-lito, hilong-talilong si Senator Wonderful Tonight sa kanyang ambush interview? Pero bago po tayo magpatuloy mga kababayan, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbibideo replay, sa nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. And special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. At muli, lubos po ako nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsuporta, pagsubaybay at pagtulong sa paglago ng ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So eto po mga kababayan, unahin muna natin itong maikling snippet, no? Mga paratang ng inyong ate ng bayan na naging maldita ng bayan na walang iba kundi si Senator Amy Baba Marcos. Kasi po talagang po siya, nagwawala po siya sa budget, no? Talagang sinabi niyang labag sa konstitusyon, labag sa ilang mga batas, at nakikiusap siya. Huwag daw ipahamak ang kanyang kapatid, lalong-lalo na yung mga nakapalibot sa kanyang kapatid na parang tinuturing niyang mga ahas, no, tutuklawin ng Pangulo para lang sa kanilang mga personal interest. No, this is a very powerful statement coming from your maldita ng bayan. Pero parang mga kababayan parang kaya lang ito nagwawalwal ay dahil sa Ito po, panoorin natin, courtesy sa Senado, no? This is about 1 minute and 27 seconds at namnamin ninyo yung kanyang pagwawalwal. Ito po. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. This is talaga naman a very, very bad budget. Talagang ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. So, kinakailangan at humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa BICAM. Alam ko na ang announcement kanina talagang hindi raw maaari ibalik sa BICAM. Nais ko lang ipaliwanag na pwedeng ibalik sa BICAM. Ang liwanag ng utos ng ating konstitusyon. Bakit nasa 900 billion lang yan, samantalang yung DPWH, nasa 1.1 plus trillion. Nakakakaba Kaya nananawagan ako, mas kabisado niya yung ating konstitusyon. Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. Ako rin ay nakikisuyo sa DBM na huwag tayo mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release na talagang palakasan, at lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng project. Ayan po mga kababayan, no? Yung kanyang sinasabi, bad budget, very bad, labag sa konstitusyon, labag sa ilang mga batas, at ang matindi mga kababayan, ito daw po ay labag sa mga pangangailangan ng taong bayan. At meron nga po siyang insinuation sa sinasabi niyang, huwag nyo namang ipahamak ang aking kapatid. Kayo naman dyan, kayo naman dyan,
alam nyo naman ang nasasaad sa konstitusyon. O, sino po yun? Tinutukoy niya. Sa akin pong kaisipan, mga kababayan, dun sa tinuro niyang statement na yan, ang iisipin ko, yung alam nyo naman ang nasa konstitusyon, baka yung dating Chief Justice na ngayon ay Executive Secretary Lucas Belsamin. Alam na alam niya yan. Lalong-lalo na din si Enrile at yung mga iba pang mga kagarawan, mga departamento na siyang tumatalakay dyan sa budget sa executive level. No, wag daw nilang ipahamak, wag nilang ilagay sa alanganin, no? At yung sa DBM daw, no? Parang ang DBM ang lakas-lakas, lahat lumuluhod para daw po ang DBM ay mabigyan sila ng mga pondo sa proyekto nila. Grabe ang insinuation. Inaccuse niya na po lahat, mga kababayan, no? Ito lang kasi yan, no? Sino magpapahamak sa Pangulo? Sa palagay mo, tanga-tanga yung kapatid mo na tulad mo. Pasensya naman sa uma-idol dito sa tinitingala si Senator Amy Baba Marcos. Bakit ngayon parang concern ka sa kapatid mo? No? Na yung hindi naman pwedeng pirmahan na lang ng Pangulo yan nang wala nag-a-advise ng tama. Nang hindi niya binabasa, di ba sabi ng Pangulo, I will look into it, I will read into it. Di ba lahat na lang nung, di nyo ba napapansin kung meron siyang mga, yung conferences, tulad ng sa mga disaster. O, di ba? Pag-aaralan natin yan, di ko pa nababasa, babasahin ko, pag-aaralan ko. Sa palagay mo, walang ganun ang Pangulo? Walang sariling utak para lang mag-rely sa mga nilagay niyang mga tao niya? Hindi masiguro tulad ni Duterte yan, na tanga at tamad ang amo mo, Amy. Oo, ibahin mo ang kapatid mo. Diba? He's on top of everything. At sa akin pong opinion, yung insinuation ni Amy na, oy, kayo dyan, Lucas Bersamin, JPE, huwag nyo namang ilagay sa pahamak ang kapatid ko, kayo ang mga ahas dyan. Palagay mo, gagawin nila yon? Diba? Even though hindi siya nagbanggit ng pangalan, ang naano lang ay yung DBM, alam niyo naman kung sino nandyan, di ba? Grabe ang kanyang paninira. Yun naman pala, o bakit din na lang kayo nag-ingay, nagprotesta dyan? Bakit majority sign it? So ano ang nakita nung iba na majority nung nandun sa BICAM na pumirma kaysa sa inyo? Di po ba? O, gawin nyo na lang, tulad nung gagawin nila Coco Pimentel, nila Risa Hontiveros, magsanib persa kayo. Mag-file kayo ng complaint sa Supreme Court, manghingi kayo ng TRO. Di po ba? Sa aking opinion, mga kababayan, no, siguro yung iba, iniisip nyo rin ito, kaya lang naman ito nag-iingay na hindi mapakita sa atin ng kung ano yung nilabag ng konstitusyon. O, baka ang sinasabi nyo kasi ang DepEd, ang baba ng pondo, di ba? Hindi po. Hindi naman sinabi sa konstitusyon na ang Department of Education ang malaki ang budget. It should be an education sector, highest priority of education. Ang sabi nga ni Kong Hun, mga kababayan, malaki pa rin ang budget ng DepEd kaysa sa Department of Public Works and Highways. No? Kasi bakit? Ito na i-vlog na natin, isisingit lang natin. Ayan po sa balita ng Politico, budget for education higher compared to DPWH budget. Bakit? Kasi po nilista po ni Kong Hun, binanggit niya ano ba yung sektor ng edukasyon. Kahit na basahin nyo sa Article 14, Section 5.5, ang sabi lang doon is give priority, the highest priority budget for education. Hindi po sinabing Department of Education. Even though nakalagay dyan, education sa department, ayun na yon. Hindi po. Very broad po ang pagkakasabi ng ating konstitusyon. No? Ano ba yung mga sektor o sangay na nakapaloob sa education? Ayan po, nilista po ni Kong Hun. Nandyan ang DepEd, CHED, State Colleges and Universities, TESDA,
Local Government Academy, PNPA, Philippine Public Safety College, National Defense College of the Philippines, Philippine Military Academy, Philippine Science High School System, Science Education Institute. Kung susumahin nyo pa yan mga kababayan, lahat po itong nasa educational sector, ang total budget nila ay 1.055 trillion. Ang sa DPWH, meron po silang 1.033 trillion. So mataas pa rin po ng 0.025 o 22. 22 trillion. O ano ang pinararating sa atin ni Aimee Marcos, mga kababayan? Kasinungalingan. Mali po yung naratiba niya no? Na labag sa konstitusyon. Yung sinasabi niyang it violates the Constitution. Ano binayolate? Yung Section 4, Article 14, Section 5.5? Give highest priority to the education? O binigyan naman ang hindi pinapaliwanag, parang yung PhilHealth lang. Siya rin ang nagsimula niyan. O ngayon naman, education. Hindi niya pinapaliwanag kung ano po yung pinakita dito ni Kong Hoon. Nilist out niya lahat nung sektor ng education. Kaya in total, mas malaki pa rin ang budget ng education as a whole kaysa sa DPWH. Yun ang kasinungalingan niya. O tapos anong nilabag na batas? O ito yan Sabi niya, labag sa konstitusyon, maraming nilabag na batas. O ang naiisip ko pong isang batas na nilabag nila, yung United Healthcare. Diba? Act of 2010. Ano problema? Ano ang sabi ni Berbosa? Naponduhan na po namin ang United Healthcare Act ng 280 billion pesos for 2 years. Kung ayun ang mandato ng nakalagay doon sa batas na yon, o anong nilalabag? Kaya nga hindi binigyan ng subsidiya o pondo na 74 billion ang PhilHealth kasi may surplus sila ng pera. Yan din ang hindi ipinapaliwanag sa inyo maigi in details ni Aimee. Kung baga sa kanya, ayaw niya nang basagin yung isang kabuuan na kung saan isa palang puzzle. It is a big chunk of pie na kung susuruin mo, yung pie na yan ay hinati-hati. Diba? Na kung ibabalik mo yung mga pinaghati-hati in their proper places, mabubuo uli yung pie. Ang pinapakita lang sa inyo ay yung kabuuan ng pie. Hindi na nila binibreakdown itong sektor na ito ay Department of Education. Itong katabi niya, CHED, Commission on Higher Education. May budget din siya, di ba? Huwag niyong sabihin hindi education ng CHED. Hindi education ng TESDA. Hindi education ng PNPA, Philippine Science High School, National High School. Ano pa? National Defense College of the Philippines. So, hindi ba yan edukasyon? Yung po yan There are a lot of education sector that comprises the education per se. Pero ang kay Aimee Marcos, isang pie lang. Isang bilog lang. O ayan na, okay na yan. Bahala na kayo. Yan ang sinabi ko. Mababa pa rin ang pondo ng edukasyon kaysa sa DPWH. Hindi po totoo, mga kababayan. Di ba? Kasi nakatutok lang tayo dun sa Department of Education, the word education. Pero ito po, malinaw po ang pagkaka-explika ni Kong Hoon. Paano pala yung Commission on Higher Education? Di ba? Nakukuha niyo yung pinupunto ko. Kaya itong si Senatora Aimee Marcos, yung kanyang kapihan press con dyan sa Senado, it is just a big lie. Sana yan, kontrahin yan Tingnan nyo si Garin, sa galit niya, nag-privilege speech siya dun sa plenary ng Kongreso. Chinaschise na yung isang doktor. It's a big lie. Ikaw, Senatora Aimee Marcos, you are protecting, kunwari, yung budget. Pero ang isa lang naman dyan is that you are so mad or so bitter because hindi kayo napagbigyan dahil hindi itinaas ang budget ng kaibigan mong pusit. That's it. Yan lang yan
You are disgruntled, you are bitter. Kasi baka ang promise mo, akong bahala. Ang promise nyo nila Bato, kami ang bahala sa'yo. Pero ano nangyari? You got beaten by your own katangahan, kagaguhan. Oh, bakit may majority nag-sign up sa BICAM? Iilan lang naman kayong di pumirma. Remember, majority wins. Ngayon, kung maraming katiwalian yung budget na yan, ay ano, niriribasan ng Pangulo. Pero ang sabi niya, nalabalita niya, hindi na daw ibabalik sa BICAM. Eh, pwede naman daw po. Pero ang sabi ng Pangulo, it's already on hands. Nasa kamay na ng Executive Department. Tapos na sila. Kami naman. Kumbaga, ipinorward nyo na, wala nang bawian to. Kami na ang magre-revisa. Kung meron mang problema, kami ang aayos. O diba? Kung sinasabi nyong mali, ang daming katiwalian, eh bakit hindi nyo nalang inayos ka agad dun? Bakit pilit nyo pa rin ibinigay sa akin yan? Diba? Tapos babawiin nyo dahil may nakita kayo hindi kayo napagbigyan? Ganon? So ano lang insinuation ninyo? Kasi hindi ko nakuha yung gusto ko. Diba? Yun na lang sinasabi nila eh. Ni Bato, hindi kami napagbigyan. O so therefore, anong gagawin namin? Mag-iingay kami. Gagawa kami ng kasinungalingan. Diba parang si Pusit lang? Nung sinasabi niyang kakalas na ako sa Marcos administration, sisiraan ko kayo. Ganon yun eh. Diba? Naalala nyo, sinabi niya yan? O, magpapakapusit ako. Parang ganun lang. Ito rin tong mga kaalyado niya. O ngayon, ginagawa ng Executive Department ang trabaho nila, pinupulaan pa rin ni Amy. Huwag nyo namang ipahamak ang kapatid ko. Kayong mga ahas dyan. O diba, yun na naman, ibalik nyo na lang sa amin. Letche, hindi nyo nga nagampanan ng trabaho nyo, tapos gagawin nyo. Walang redo. Na-forward nyo na eh. Bahala na ang Pangulo. Iris what iris. Whatever happens on that budget, iris what iris. You did your part. You mess it up. And then, ako na lang mag-fix. Because you guys are all what? Biatch. You are all spoiled brat. O, di ba? House divided nga kayo eh. Anong mangyayari pag divided ang house? Eh di wala, di ba? So, mas maganda, yung Pangulo na lang. Pakita ni Pangulo ng ang kanyang kamay na bakal, ang kanyang katalinuhan dyan sa budget. O, di ba? No, mga mokong eh, mga kababayan eh, ang kakapal ng mukha eh. Ay, ewan ko sa mga to, lalo na sa Senado. Hindi kasi talaga sila napagbigyan. Ayan o, sabi ni Bato sa Politico, hindi kami napagbigyan eh. Bato de la Rosa dismayed by BICAM changes to 2025 budget, meaning, okay sila. Okay sila dun sa mga changes as long as napagbigyan kami. Ano yung pagbigyan? Ibalik nyo yung pondo ni Pusit. Okay kami sa mga changes. Bayaan mo si Risa at si Coco na lang dyan. Dadalawa lang yan. Oh. Ganon, di ba? Yan oh, huling-huli sila eh. Kaya yung kasinungalingan ni Amy, eh sinungaling talaga eh. Ano siya, di ba sinasabi natin, ang sinungaling ay kapatid ng, ayun. Sorry naman ha, sorry naman sa umaadol kay Amy. Yan ang original niyan. Hindi kami napagbigyan. Tulad na rin ang sinabi niya. Ha? Wala, nagtaas kami ng kamay. 12 o 11 kami. Hindi kami dininig. Hindi kami pinagbigyan. O, di ba? Wala kasi kayong numero. Wala kayo sa mayorya. Kaya paano kayo mapagbibigyan? Gunggong ka pala eh. Saka, bakit kayo pagbibigyan kung alam naman nilang mali yung dapat na ibigay? Mali yung dapat na gawin. Kasi yung amo mong pusi-pusit, hindi marunong dumipensa. Puro pagtakas ang ginagawa niya. Hindi ko makita mga kababayan yung sinabi niya eh. No? Sa quote card ng Impact Leadership. No? Sabagay na i-vlog na natin sa inyo minsan yun, napakita natin. Yung sinasabi niya na hindi kami napagbigyan. Oo. Diba? Muukong talaga to eh. Animal tong si Amy eh. Kala mo naman, meron pa siyang say. Eh, kapatid ka lang kasi ng Pangulo eh. Kaya yung iba, nire-respeto ka pa. Pero sa totoo lang, wala na. Wala ka ng power, no? Ang meron na lang sa'yo, kilikili power. Eh, ito pa, mga kababayan. Napunta naman tayo dito kay Mr. Wonderful Tonight, ha? Itong si Wonderful Tonight, na ambush interview. Tingnan nyo kung paano siya litong-lito. Litong-lito ako. Sino ang pipiliin ko? Hindi niya po lang sasabihin niya eh. No? I-analyze niyo yung parang he is looking for a proper statement.
na hindi siya makakasakit on both sides of the fence. Ganun po no? Parang ano ba, pagtatanggol ko ba yung PDP, yung Duterte, o pag magiging patas ako kasi kapwa ko mambabatas ang mga to. Di ba mga kababayan? Hindi niya po alam talaga kung ano-ano ang sasabihin niya. Eto po yung video mga. Panoorin niyo ha. Salamat po ha. 1 minute and 28 seconds. Naglabas po kami ng statement kanina. Naglabas kami ng statement na mamaya na sinasabi namin na sinasabi po doon ng aming pamunuan na hindi po kami sang-ayon sa ginawa ng Quantum. Pero syempre ako po bilang isang mambabatas din, kung ano man po yung gusto nilang hakbangin, di gawin po nila. Yun ang gusto nila. Pero kami po sa PDP, sinasabi namin na isang malaki pong kasinungalingan. Hindi namin matatanggap na ang aming chairman na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mai-involve sa ganitong kaso na sinasabi nila. Nakasama pa si Senator Bato at Senator Go. Dahil siguro naman po hindi naman po siguro papayag ang Armed Forces of the Philippines ng ating pong naging Pangulo ng panahon ngayon ay involved sa Angola. Political person? Oh, yes, ma'am. Definitely. Sa akin naman po, malinaw. Malinaw na kasinungalingan talaga. It's a big lie. Thank you po. Yan po mga kababayan. Yan po yung sinabi ni Senator Robin Wonderful tonight, mga kababayan. No? Doon po yan tungkol sa Quadcom, yung pagpapile, pagre-recommenda ng pagpapile ng kaso laban sa kanyang among si Digong kasama yung dalawang kapwa niya, senador at iba pa. Rekomendasyon lang naman. So, ang Quadcom ba ang nag-file, mga kababayan? Parang, hirap ng ganun, litong-lito siya, mga kababayan, kasi sabi niya, ginagalang naman natin yung desisyon ng Quadcom, pero kami po sa PDP, hindi niya lang masabi, ako ang presidente, pero hindi akong gumawa ng statement na yun. Bakit ako gumaganto, mga kababayan? Ginagaya ko lang si Robin. Parang si Digong, Digong, ito na lang, ganto na lang, Digong. Ito po kasi, ganto po tong mga PDP laban na to hindi po ako makapag-isip ng tama, mga kababayan. Di ba gumaganon si Robin, namana niya lang kay Digong. Ginagaya si Digong sige. Ako naman ganyan. Di ba litong-lito siya. Hindi niya alam kung ano dapat ang gawin niya. Parang si Pusit lang. Hindi alam ang sasabihin Di ba? Hirap na hirap, mga kababayan. Parang may almoranas. No? Kasinungalingan daw. Hindi daw siya makapaniwala, kasinungalingan. Hindi ang maganda sana para hindi maging kasinungalingan yung mga resource person na nagpunta doon, yung mga pulis, yung ibang pulis na nagpatunay tulad ni Espinido at yung iba pa, umaten sana yung dalawa mong kalyado. 'Di ba? Para malinaw ang pangalan nila, kaso hindi. Para lang silang si Pusit Ano ang sinisigaw? Kasinungalingan! Ano pa? Political persecution! Di ba yung sabi niya? Saka daw, in-involve na naman ng military, mga kababayan. Parang kasalanan pa ng military. Bakit hindi gumalaw ang military daw, Hindi naman siguro papayag ang ating militar na meron tayong ganong presidente nung panahon na yon. Really? So, ibig sabihin, kailangan makialam ng militar doon? Di ba, apolitical yung mga yan, non-partisan? Di ba? Bakit nila pakikialaman yun? Ang problema dito, Robin, there are witnesses. Mostly, the families of those extrajudicial killings on the fake drug war of your amo.
Nandoon yung mga naghihinagpis ng mga asawa, ng mga ina. 'Di ba? Mga lola't lolo. Sa pagkamatay ng mga mahal nila sa buhay na biktima. Na sinasabi nila, oh, ano yan, drug addict, ganito. Hindi naman totoo. Napatunayan, may forensic evidences. Sino yung forensic evidence na yan? Di si Dr. Fortun, di ba? Pinatunayan niya eh. Oh, ano ako, litong-lito rin ako dito. Nakakahawa mga kabobohan itong mga to eh. Wala nang masabi kundi kasinungalingan. Paano mo nasabing kasinungalingan? Wala nga kayo doon. You did not even air the side of story of your bato sa si Bongo. So, ibig sabihin, nagsisinungaling din si Digong? Ha? Yung mismong amo mo umatin ng Quadcom. So, therefore, nagsinungaling siya doon. Under oath siya na sinabi niya, oo, ako. May DDS ako. May gangster ako. Sila ang pumapatay. O ano? Kasinungalingan din yon? So, therefore, nagsinungaling si Digong? O yari siya, kung nagsinungaling siya doon, under oath siya. Naisip ba nila yung mga pinagsasabi nila? And parang nilaglag nyo yung amo nyo Isa sa mga basehan nyo, yung mga report ng Quadcom. It's the totality of all those 13th hearing. Isa doon, yung amo mong si Digong na umamin. Oo, akin yan. Nag-utos ako sa mga pulis na encourage the criminals, the alleged suspects, na manlaban para mawala na ang problema ko. O ganun, mawala na ang problema ko. Yawa ka, Robin. Diba? So therefore, nagsinungaling si Digong. Sabi niya kasi sinungalingan yun So kung ano man yung nakalagay dun sa report ng Quadcom na sinabi ni Digong na inamin niya, sinabi niya under oath na meron siyang death squad na in-encourage niya ang mga pulis na encourage yung mga suspect na manlaban para mawala na ang problema ko. Diba? Sasabi niya, akin yan. O ganun, akin yan. Ina-admit niya So therefore, sinungaling yun. Di unang nagsinungaling yung amo mo kasi sinulat lang, tinranscript lang yung sinabi niya. Tapos political persecution, paano? Paano nasabing political persecution? Wala na kayong iba na sasabihin? Ibig sabihin yung EJK, mga pamilya ng biktima ay namumulitika lang? Hindi. Naghahanap sila ng katarungan. Baka nga pati yung mga biktima ng EJK ni Digong, baka gusto na nga siyang hilahin sa hukay kaso masamang damo ang gago Diba? Kaya itong mga to, tinan mo si Robin noon, di niya alam kung ano sasabihin niya, kaya nakaganon siya. Ginaya na lang si Digong alam niyo pag gumaganon si Digong, alam niyo pag gumaganon si Digong, may nararamamang di maganda yan. Oo, masakit ang panga niya. Baka may lockjaw siya, kaya ganon, di ba Suset? Nakaganon lang, mga animal tong mga to no? Ay, nako. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.